Salamat po sa Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah. Sige po, let us pray. Panginoon na makapangyarihang Diyos, salamat po aking Ama. Dahil naranasan po ka namin, ang iyong kapangyarihan ay dumaloy. Panginoong Yesus, salamat po. Panginoon, dahil alam po namin na nandito ka, Panginoon, at kapiling ka namin. Aking makapangyarihang Diyos, idinadalangin ko po ang gawain na ito, Panginoon, na ikaw ang kumilos. Bigyan mo po ng kapangyarihan ang bawat salita na lalabas sa aking bibig, Panginoon. Ikaw ang tatayo sa pulpitong ito, Panginoon. Ikaw ang kikilos sa lahat po ng aking gagawin, Panginoon. Itago niyo po ako sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Anoint me, O God, with your power, Jesus. Gawin mong matabang lupa, Panginoon, ang bawat puso upang tamnan mo ng mga binhi mo, Panginoon. At ito po ay lalago upang magamit namin, Panginoon, sa araw-araw namin buhay. Lord, ikaw lamang po ang pupurihin sa lugar na ito at ikaw lamang, Panginoon, ang magaling, Lord. Ang lahat po ng alam ko ay galing sa iyo, Panginoon. Lord, anoint me and give me the power to teach, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at tinataas. In Jesus' name we praise you and we thank you, God. Amen. Magandang gabi po sa lahat ng kapatid. Ilang araw na lamang po ay sasapit na ang Kapaskuhan. Ano po? Ilang araw na lang ba, kapatid? 5? 4? O 20 ba ngayon? O 4? O 5? 5, I think. Oo. So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon and I believe kayo din po. Dahil sa kabila po ng mga pagsubok na pinagdaanan natin, tayo ay nananatiling matatag. Tayo ay nananatiling nakatayo sa kabila ng mga pagsubok na dumating ngayong taon na to, which is the 2020. Ano po? Dumating yung COVID na nagpabagsak ng ekonomiya natin. Dumating ang bagyo, mga super typhoons, mga baha sa iba't ibang panig ng ating bansa. Bagamat marami po ang nawalan ng trabaho, nawalan ng hanap buhay, bumagsak ang negosyo, nawalan ng pag-asa, nawalan ng courage para lumaban sa buhay. Pero ang sabi po ng Panginoon, hindi doon tayo magtatapos. At hindi tayo doon titigil. Walang makakapigil sa pagdiriwang natin sa pagdating ng kalwalhatian ng Diyos sa lupa. Kaya ihanda mo, mga kapatid, yung timba mo at batya dahil uulan ng pagpapala. Receive. Hallelujah. So, ang topic po natin for tonight, this afternoon, hallelujah, is about Christmas. What is Christmas? Sa hindi pa po nakakaalam, yung Christmas po ay galing sa salitang Jesus Christ, which means the Messiah, the Savior, Christ. And yung Mass po, ang ibig sabihin nun is a large number of crowd gathering. Mass. So kaya po naging Christmas. Christmas is for Christ. I believe, mga kapatid, marami po sa atin hanggang ngayon, maraming mga tao ang hindi pa po nakakaalam kung ano ang tunay na kahulugan ng pagdiriwang natin sa Pasko. Hallelujah. Pero we are blessed na nandito po tayo upang malaman po natin, pag-aralan natin ng malaliman kung ano ba ang dahilan kung bakit tayo magdidiwang. Amen po ba? Amen? Amen. Christmas is the one of the most important Christian and cultural holidays of the year. But what is the true meaning of Christmas? For Christians, the true meaning of Christmas is the celebration of the coming of the Lord Jesus Christ. As I mentioned po, marami pa rin sa atin ang bulag, and I believe, nung tayo po ay hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, tayo po ay bulag. Marami po sa atin ang naligaw, marami po sa atin ang hindi nakakakita ng mga tunay
na mga bakit tayo nagdidiwang o ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagsasaya. Hallelujah. What about for the people who are thinking about it, but who are not sure about the whole reason for the season? Nakakalungkot man pong marinig, ano po? May narinig ako isang bata, kasama niyang kalaro, narinig ko yung conversation nila. Ang sabi niya isang bata, nagtanong siya sa isang bata na kalaro niya. Sabi niya, may pamasko ka na ba? Sumagot yung isang bata, meron na ako. Tinanong naman yung isa, ikaw meron ka na ba? Hindi. Sabi ng daddy ko at mami ko, hindi na daw kami magpapasko. Dahil wala akong bagong damit. Dahil wala kaming pera, wala kaming pambiling pagkain, at hindi na rin ako magbibless. Kasi wala namang pera yung mga ninong at ninang ko. Nakita niyo po kapatid? Nakakalungkot. Honestly, ganun din po ang aking paniniwala nung ako ay bata pa. Nung time na hindi pa po kami nakikilala sa Panginoon, ako din po ay bulag. Ang alam ko po noon, ang Pasko ay para sa magandang damit, masasarap na pagkain, at yung 20 malutong. Hallelujah. Diba? Yung 20 malutong, yung dinidikit mo sa noo mo, o kaya minsan inaamoy mo pa yon. O kaya minsan, tinatago mo sa ilalim ng yung unan. And I'm sure, tinatago mo rin yun sa yung nanay. Pambili ng ulam nyo. Hiramin ng nanay mo. Hallelujah. Pero seriously po, nakakalungkot. Kasi marami pa rin mga tao ang hindi nakakaalam. Bakit po noon tayo ay bulag, tayo ay nailigaw? Siya po ang dahilan. Kikita niyo po, ito ang dahilan, lahat ng kaguluhan. Ito ang dahilan sa lahat ng paglilinlang. Hindi lang po dumating yan, si letter S, si Satan, para madinlang, kundi para magnakaw din at pumatay. This is the mission niya sa earth. Pero the time na natanggap ko ang aking Panginoong Diyos, the time, I believe, nung natanggap mo rin ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Yesus, nakita ko ang pagkilos ng Panginoong Diyos sa buhay ko. Nakita ko kung gaano kalaki ang aking Diyos. Kaya ngayon, maliit na lang ang tingin ko dyan. Kinulong ko ba? Nakakulong. Okay. The enemy has stole the Christian's concept of Christmas with such needless paraphernalia that is the true meaning is easy lost. Many people blind by the enemy and misinterpret the true meaning of Christmas. Tayo ay kanyang niligaw. Tayo ay lahat ay biktima. Aminin natin yan. Sino nakakakilala kay Santa Claus? Diba? Alam nyo kapatid, galit na galit ako dyan. Galit na galit ako dyan. I believe, ang kaaway ng aking Diyos ay kalaban ko din. Ang kalaban niya ay kaaway ko. Bakit ako galit? Pinuyat ako niyan. Pinaasa, pinaintay. Hindi ako natulog. Naglagay, sabi, maglalagay ka daw ng medyas at pagkagising mo meron. Araw-araw, nagigising ako ng madaling araw, wala namang pumupunta. Kita nyo? Ito po, seriously, nakakalungkot. Marami po ang mga bata na nagpipray dyan para sa mga regalo. Kaya po, be aware. Kaya ngayon pa lamang po, kailangan imulat na natin ang mga mata ng ating mga anak sa katotohanan kung bakit tayo nagdidiwang to the coming of Christ in the earth. Yan po ang dapat nating sabihin sa ating mga anak. Ito pa, last na po ito. Minsan may magte-text sa'yo, receive mo, Merry Xmas. Bakit ganun? Nakakalungkot. Kung sino yung paksa
kung sino yung parang main event sa celebration, ay wala. Merry Xmas. Ano yun? X-ray? X-Men? O X-people? O X-mo? Sino yun? Hindi natin alam, di ba? Saan? Yung espiritu ng Diyos. Where's the spirit of Christmas then? Wala. Kaya maganda, kapatid, ganito ang gawin mo. Pag may nag-text sa yung ganon, Merry Xmas, replyan mo. All caps mo, yung Christ. Lakihan mo. Merry Christmas! Bigyan mo ng apostrophe with the presence of the Lord. Hindi ba mas maganda? Baka paggawain nyo pang mag-asawa yan Baka iba pa yung interpretation. Merry X mo. Sino to? Merry X mo? X mo? Pero, Merry Christmas. Nandun yung presensya. Talaga. Dahil nandun yung pangalan ng ating Diyos. Hallelujah. Tsaka, marami po, kapatid, sa atin. Which I was mentioned earlier. Pera ang namumutawi. Tanungin niyo po yung inyong mga anak, hindi sila magsisinungaling. Sila po magsasabi sa inyo. Minsan, may magkikita ka, may kumakatok na pulubi, maririnig mo yung may-ari ng bahay, lalabas. Oh, balik ka na lang sa Pasko. Wala pa. Sabi. Yung pulubi, di nakabalik ng Pasko. Nakabalik siya ng 26. Lumabas ulit yung may-ari ng bahay. Tapos na yung Pasko? Nakuha niyo po, kapatid? Ito pa, dapat ba may okasyon? Dapat ba Pasko? Hindi ba tinuro sa atin ng Panginoon as Christians na tayo ay magmahalan sa isa't isa? Tayo ay magbigayan sa isa't isa. Huwag mong ipagkahit, kapatid, kung ano ang pwede mong itulong sa tao na yon. Hindi mo alam. Yun yung pinalangin niya. Siya'y nanalangin nung isang gabi para lang doon sa tulong. Malay mo, yun yung ibibigay mo. Yun yung answer prayer. I believe, pag bumukal sa iyong puso ang pagtulong, hindi yun galing sa iyo. Galing sa Diyos yun. Kaya ibigay mo lang, kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Ano pa po? Ayan. Ayan yung mission niya. The thief comes only to steal and kill and destroy. And I have come that they have a full life and have it to the full. John 10:10. But for many, there are warm parties. Kasi homes, vacations, trips, fun, traditions to celebrate, and gifts to be shared. Where is the spirit of the Christmas? Kung ganyan po ang ating nakikita. At ganyan ang ating alam. Ganyan ang ating perspective. Ganyan ang ating visions sa celebration na to. Tayo ay naghahanda ng ating mga sarili. Pinaghahandaan natin ang ating mga bahay. Tayo ay nagluluto ng masasarap na pagkain. To whom you are celebrating? Alam niyo po ba? Alam po ba natin kung ano ang tunay mo na dapat ipagdiwang? Parang ganito yan Nagganda ka ng iyong sarili, nagpareban ka, nagpagupit ka, bumili ka ng bagong damit, pumunta ka ng birthday sa isang bahay. At doon sa bahay, merong okasyon, nagkikain ka, nagsaya ka, at pag-uwi mo, at the end of the day, habang nakaiga ka, habang nakaganon ka, iisip mo, sino kasi yung may birthday? Nag-greet ko ba? Ganon din po. Ang
nangyayari. If we are celebrating, and we are preparing for everything, but it's nonsense kung hindi mo alam kung sino ang pinaghahandaan mo. Hindi ba dapat ihanda mo ang iyong sarili, ihanda mo ang iyong pamilya, ang iyong kapitbahay, ang iyong kamag-anak para patanggapin mo ng salita ng Diyos, upang patanggapin mo ng kaligtasan. This is the best gift ever you can give to somebody. Ito'y walang katumbas. Hindi ito matutumbasan ng pera, hindi ito matutumbasan ng kotse, kahit bigyan mo ng house and lot yan, kahit bigyan mo ng buong golf course yan. Ito, ang pinaka mahalaga sa lahat. Hindi ba mas mainam, kapatid, bawat lumabas sa iyong bahay, born again na, nakatanggap ng regalo. At ito ay lifetime. At hindi lang ito lifetime, everlasting. Hallelujah. Ito ang mahalaga sa lahat na dapat nating malaman. Hindi ba ito, kapatid, ang dapat nating ipagbunyi sa araw-araw? Jesus came for you. Dahil alam ng Diyos, kahit kailan hindi mo kayang abutin ng langit, kahit kailan hindi mo kayang abutin ng kanyang kaluwalhatian, bumaba ang langit para sa iyo. Ibinaba niya ang kaluwalhatian para sa iyo. Hindi ba dapat ito? Ito ang dapat nating ipagbunyi sa araw-araw? Sa bawat pag-inga? Dahil siya, binigay niya ang buhay niya para sa iyo. John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perished. What is the original plan of God? The original plan of God is makasama ka sa langit. Ngunit tayo ay nagkasala, tayo ay humiwalay sa Kanya dahil sa kasalanan. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, hindi ang Diyos ang humiwalay sa iyo. Ikaw ang humiwalay sa Kanya dahil sa kasalanan. Siya ang kailangan mo. Siya ang dapat nating paggalayan ng ating mga pagdiriwang. Jesus knew His purpose from the beginning. Kaya nga po tinawag natin siyang Alpha and the Omega. From the beginning po, alam na niya ang kanyang mga plano. He has a perfect plan what is done on the cross of the Calvary. Kung isusulat po natin yan, kung ano ang purpose ng Panginoon sa buhay natin, hindi mo may bibilang. Pumili lang po ako ng ilan, pero iilan lang po yan. Pero marami ang purpose ng Diyos sa buhay natin. To save the sinner, Romans 6:23, for the wages of the sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. As I mentioned sa kanina, kapatid, tayo ay napahiwalay sa Diyos nung tayo ay nagkasala. Ngunit hindi pababayaan ng Panginoong Diyos, hindi pababayaan ng Diyos na tayo ay tuluyang mahiwalay sa Kanya. Kaya ibinaba niya ang Kanyang anak. The Father sends His Son, the only begotten Son, to save you. Kaya ka ngayon bigatin, kapatid. Because His Son is begotten Son. Kaya ka ngayon malakas. Kaya ka nandyan ngayon, na niloob ng Diyos na nandito ka. Ayaw ng Panginoon na malugmok tayo sa kasalanan.
Ayaw niya na tayo ay mabuhay sa kadiliman. Remember kapatid, ikaw ang pinakahuling ginawa ng Panginoon, maliban sa lahat ng mga bagay. You are special. Hinanda niya ang lahat ng mga bagay na kailangan mo. Dahil alam niya, takot ka sa dilim, naglagay siya ng araw. Dahil alam niya, nahuhuwaw ka, nagbigay siya ng tubig, ng hangin, ng isda sa dagat, ng mga ibon para makain, ng mga hayop. Ayaw kanyang mahirapan. Dahil special ka sa kanya. Ngayon, kung dahil sa kasalanan na yan, ang lahat ng kanyang mga plano ay masisira. Me as a earthly father, kung mahiwalay sa akin ang anak mo, bro, mahiwalay sa iyong anak mo, hindi ka ba malulungkot? Ganun din po, much more, ang ating Panginoong Diyos. Siya ay nalulungkot. Number 2, to preach the gospel to the poor. Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang poor? Hindi lang po dito yung pinag-uusapan natin is yung nakikita natin na walang bahay, yung walang pagkain, meron pa po mas malalim na salita ang ibig sabihin ng poor. Ito po yung mga tao na nawalan ng pag-asa sa buhay. Ito yung wala nang matatakbuhan. Ang akala nila, ganun na lamang ang buhay. Ito yung mga taong sumuko na at ayaw na nilang lumaban. At ito rin yung mga taong sa bisyo, tulong sa halak, sa sugal. Ito rin yung mga taong nagmamahal sa mundo. Ito ang mga taong nagmamahal sa pera. Kaya dumating po ang Panginoon para lahat tayo ay palayain dyan. Ang sabi dito, He has sent me to proclaim the captives will be released. Tayo po lahat, naranasan natin ang makulong. Hindi naman po dito pinag-uusapan pag nakulong, nasa rehas ka. Minsan po, ang kalaban po natin, ang mismong sarili natin. Nakukulong tayo dahil minsan ayaw mong magpatawad. Ayaw mong magbigay. Tayo ay inaalipid ng ating mga galit sa ating mga puso. Kapatid, dumating dito ang Panginoon para tanggalin ang lahat ng mga umaalipin sa iyo. Nais ng Diyos ngayon na ikaw ay lumaya. Sinasabi ng Diyos ngayon sa oras na ito na pinapalaya ka na sa pangalan ni Jesus. Kailangan mo lang umakbang. You need to move straight forward. Kailangan mo lang yakapin ang bagong pinto na ito na binigay sa iyo ng Panginoon. Bakit? Bakit ka pinapalaya ng Panginoon? Dahil mahal na mahal ka niya. At ayaw niya na mahirapan ka. At ayaw niya na makita kang naghihirap. Kaya siya bumaba. This is the main reason kung bakit siya bumaba. Parang ganito kapatid. Ikaw, pumatay ka, marami kang krimen na ginawa. Dumating ang isang tao para akuin ang lahat mong kasalanan. Upang siya ngayon ay mahirapan, upang siya ngayon ay magdusa at mamatay, at ikaw ay lumaya. Ganun ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ganun kanya kamahal. Kaya, kapatid, huwag mong isipin dyan sa sarili mo na hindi ka mahalaga. Minsan tinatanong mo sa sarili mo, Lord, parang hindi mo ako naririnig. Lahat ba ng panalangin ko, Panginoon, dinidinig mo? Nakikita mo ba ngayon ang kahirapan ko? Minsan, may mga tanong tayo. Ganyan sa Panginoon. Pero do you believe, kapatid, minsan ang Panginoon ay nagsasara ng mga pinto for you to change.
Ang lahat ng ginagawa ng Panginoon, lahat ng mga sinakripisyo niya ay para sa iyo. Sometimes, God shut the door from your old life. Kasi gusto niya, bigyan ng bagong buhay. Sinasara niya ang pinto ng kahirapan para bigyan ka ng kasaganaan. Sinasara ang pinto ng kasakitan para bigyan ka ng kaginawaan, ng iyong kalungkutan, para ikaw maging masaya. Ang kailangan mo lang gawin, kapatid, yakapin mo ang bagong pinto na binuksan sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos lamang ang ating kailangan. Alam niyo kapatid, ako po mismo, talagang dinadakila ko po ang Panginoong Diyos. Wala ang sino man ang makakasukat sa kanyang plano sa bawat isa sa atin. Ako po mismo, hindi ko po ma-imagine ng sarili ko dati na ako'y nakatayo ngayon sa inyo sa harapan. Gusto ko lang pang i-share ang buhay ko. Noong dati rin akong nakakulong. Ako ay nakakulong sa bisyo. Nagtrabaho ako from Clark sa casino. Wala po akong time sa pamilya ko. Wala akong time sa mga anak ko. At wala akong time sa Diyos. Kasi, wala akong problema. Hindi ko naiisip ang Diyos. Hindi ko naiisip ang Diyos nung ako ay sagana ang pamumuhay. Marami akong pera, kumakain ako ng gusto ko, nabibili ko ang gusto ko, and then one time, dumating sa punto ko na nakita ko ang dulo ng aking tali. Nawala ang sino mang tao ang tulong sa akin. Nawala ang sino man, mga kaibigan ko, na pwedeng tumulong sa akin. Nawalan ako ng trabaho. Sometimes, God allows and shut down your old door. Minsan nagtataka ka, bakit natanggal ako sa trabaho? Do you believe, kapatid, hindi lang sa nakikita mo through your very own eye ang mga blessings? Yung blessings ba sa'yo is promotion, pera, magandang bahay, kotse? Pero minsan, ito ang malaking pagpapala, ang mga bagay na tinatanggal ng Diyos sa buhay mo. Para makita mo ngayon kung sino lang ang natitira. Para makita mo ngayon kung sino ang Diyos sa buhay mo. Para makita mo ngayon kung ano ang kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang gawin sa buhay mo. Hindi ka tutulungan ng iyong mga kaibigan. Hindi ka tutulungan ng boss mo. Hindi ka tutulungan ng lahat ng mga tao. Naranasan ko yan, kapatid. Umabot ako dun sa dulo ng aking PC. Nawala na akong matatakbuhan. Ako'y baon sa utang. At dati, ang taas ng pride ko. Kasi that time, ayaw kong lumapit sa aking magulang. Pero salamat sa Panginoon. Lahat ng mga bagay na yun ay tinanggal niya sa akin. At binigyan niya ako ng bagong buhay. Bagong puso. Ako'y pinalaya niya. Kaya sinasabi ko sa iyo, kapatid, ngayon, sa buhay mo, ang Diyos lamang ang kasapatan mo. At ang Diyos lamang ang tunay na magpapalaya sa iyo. Kung sa tingin mo, ang sitwasyon mo ay napakahirap, ang sitwasyon mo ay parang walang lunas, ikaw ay dumadaan sa pinakamasamang situation, the worst situation na pinagdadaanan mo ngayon. Sa tingin mo, walang daan. Sa tingin mo, walang lunas. Arami mo ng tao binuntahan pero walang nakakatulong sa'yo. Sa tao, walang daan. Sa'yo, walang daan. Ngunit ang Panginoong Diyos ay gagawa ng daan para sa'yo. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Kung kailangan niya ngatiin ang dagat para sa'yo, gagawin niya. Remember the story of Moses na dumating ang mga kalaban, inaabol ang mga Israelites, dumating sila sa dead end. Wala silang madadaanan, nanganganib ang kanilang buhay. Pero ang ginawa ng Diyos, hinati niya
ang dagat para sa kanila. And I believe, hatiin din ng Diyos ang dagat para igawa ka lang ng daan. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Ang Diyos lamang po ang kailangan natin sa buhay natin. Ito pa, kapatid. Kung hindi mo mararanasan yan, hindi mo makikilala kung sino ang Diyos sa buhay mo. Sabi nga dito, Jesus waits at the end of your rope, as I mentioned. Ganyan po. Kaya kapatid, ako naniniwala, hindi aksidente, ikaw ay nandito. Ikaw ay nandito. You are very blessed. Kasi pinapunta ka ng Panginoon ngayon para marinig mo ang kanyang salita. Importante ka sa paningin ng Diyos. You are the jewels, you are the diamond in His eye. Kaya kapatid, tanong ko sa inyo, pag kumakain ba tayo, responsibilidad mo ba yan o kailangan mo? Pag umiinom ka ng tubig, responsibilidad mo ba yan o kailangan mo? Pag umihinga ka, responsibilidad mo ba yan o kailangan mo? Ganun din, ang pangangailangan natin sa Diyos, kapatid. Hindi mo responsibilidad na pumunta rito every Sunday. Hindi mo responsibilidad mag-attend ng Monday, Wednesday, Thursday, fellowship. Kailangan na kailangan mo. Ito, ang pag tinanggal mo ay mamamatay ka. Spiritual, physical. Ang Diyos lamang ang iyong kasapatan, kapatid. Siya ang nagbibigay buhay sa iyo. Siya lamang ang dapat nating asahan. To bind up broken hearts. Ano bang ibig sabihin ng broken? Ibig sabihin po nito is shattered, bruised, disconnected, shameful. Psalm 34:18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Ang Panginoon daw po ay malapit sa mga basag na tao. Do you believe, kapatid? God allows sometimes to break you, to make you whole again. Sometimes He broke you to make new wool. A new thing. Yung mas maganda, yung mas matatag. Actually, kailangan po nating magpasalamat sa Panginoon. If you are broken today, you are blessed. Dahil napakalaki ng plano ng Diyos sa buhay mo. Inihanda ka sa lahat ng mga pagsubok, pinapatatag ka ng dahil dyan. At pagkatapos niyan, lalabas ka ng bilang isang buo, walang basag, at maganda, bago. Ganyan po, magplano ang ating Panginoon. Kaya kapatid, huwag mong isipin ngayon na ikaw ay hindi tanggap na lipunan. Huwag mong isipin ngayon na hindi ka karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Huwag mong isipin na walang silbi ang mabuhay. Hindi totoo yan, kapatid. Kaya nga bumaba dito sa lupa ang kanyang anak. Lahat ng mga tao, lahat tayo ay walang ninuman ang naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. We are all imperfect. We are all broken and we are all poor sa harapan ng Panginoon Diyos. Hindi tayo perpekto. Kaya it's time for you, kapatid. Palitan mo ang diyang nasa isip mo. Ikaw ay mahalaga, ikaw ang dahilan kung bakit bumaba ang Diyos dito. Remember, Moses, he commits murder. David, he commits murder and adultery. Peter denies Jesus 3 times. Si Jonah, matigas ang ulo. Si Thomas, laging nagda-doubts. Si Paul, pumapatay ng tao pero ginamit pa rin ng Panginoon. Ganon ka din, kapatid. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay gagamitin ng Diyos.
Kaya masasabi ko ngayon, hindi aksidente na kayo nandito. Malay mo, isang araw ikaw ang tatayo dito. Ikaw ang tatayo dito sa praise and worship team. Ikaw ang maging leader doon sa ushering. Ikaw ang hawak ng Bible study. Ikaw ang magpipreach sa labas. Di mo alam ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Kaya I'm telling you, kapatid, you are a jewel in the God's eye. Napakahalaga mo. Napakahalaga ng iyong buhay sa Diyos. To seek and save the lost. Ezekiel 34:12, as a shepherd looks as his scattered sheep when he is among the flock. So I will look for my flock. I will rescue them from all the places to which they have been scattered on a day of clouds and darkness. Tayo daw po ay parang sheep. Once we are lost. Tanungin ko po kayo, kung meron kang 99 na sheep, isa lang yung nawala, hahanapin mo pa ba? To be honest, kapatid. 99 meron ka. Yung isa nawala, hindi mo nahanapin. Pero iba ang pag-iisip at iba ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Dahil siya ay Diyos at tayo ay tao. Kahit isa ka lang, hahanapin ka pagkat ikaw ay mahalaga sa Kanya. Dahil ayaw Kanyang mawala ni mawaglit sa Kanyang isip. Para kang isang diamante na nahulog sa isang masukal na lugar. At hindi kailanman mawawaglit sa Kanyang isip dahil ikaw ay mahalaga. Ikaw ay mamahalin. At the time na nahanap tayo, ang sabi doon, they are celebrating. At ganun din po, the time we accept Jesus as our Lord and Savior, napakaraming anghel, libo-libo, milyon-milyong anghel na nagdidiwang sa langit dahil tinanggap mo ang kaligtasan. Napakadakila ng Panginoon. Sino ako? Sino kayo? Para paggalayan na ng kanyang buhay. Samantalang, siya ay pinupuri sa langit ng mga milyong-milyong mga anghel. Siya inaawitan. Kapatid, alalaanin mo, ang Diyos ay Diyos noon pa man. Ngunit ang tao, pag walang Diyos, wala tayo. Wala tayong magagawa. Siya ay nasa langit, tayo ay nasa lupa. Tayo ay isang tuldok lamang na marumi, isang alabok, pero napakadakila ng Diyos. Dahil namatay siya para sa iyo. Namatay siya para sa akin. Para magkaroon ako ng buhay. Ito ang tunay na talagang napakadakila talaga ng Panginoon. Ang sabi dito, sa Luke 10:19, behold, I have given you the authority to tread on snake and scorpion, and over all the power of the enemy, nothing will harm you. Pagkatapos kanyang palayain, pagkatapos kanyang pakawalan, binibigyan ka pa ngayon ng kapangyarihan. Binibigyan ka ng kapangyarihan para tapakan ng makakamandag na ahas. Binibigyan ka ng kapangyarihan para magpalayas ng mga demonyo. Magpagaling ng may sakit. Kahit magpabuhay ng patay. Kayang-kaya mong gawin kung meron kang pananampalataya. Napakadakila ng Panginoon. Lahat ng mga bagay ay binigay niya sa iyo. Kalayaan, pagmamahal, kaligtasan, at kapangyarihan. Binigyan ka pa ng kapangyarihan. Do you believe, kapatid? When you praise and worship, you are telling to the devil, shut up. And when you pray, you are telling to Satan, get out of my life, get out of my mind, get out of my house. Yun po ang nangyayari. Pagkat meron tayong kapangyarihan na binigay sa atin, galing sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. To bring judgment. The Lord
Sabi po dito sa Ecclesiastes 12:14, "For God will bring every indeed in judgment, including every hidden thing, whether it's good or evil." Huwag po natin kalimutan, kung siya ay dumating, siya ang Alpha, siya rin po ang Omega. Walang mga bagay na hindi niya alam. Walang mga bagay na ginawa mo, kapatid. Lahat sa Kanya. Wala kang may tatago. Kaya, mas masarap na mabuhay sa katuwiran. Masarap mabuhay na kasama ang ating Panginoon. Masarap mabuhay sa kalooban ng Diyos. Kaya, kung tayo po ay pinalaya, kung tayo ay pinatawad sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos na si Jesucristo, wag na po nating naman gawing lisensya yan para tayo magkasala. Ako po, wag niyo akong titignan dito bilang isang matuwid na tao na hindi na nagkakamali. Ako pa rin po ay nagkakamali. Ang pagkakaiba lang po, nung natanggap ko ang ating Panginoong Yesus, hindi na ako nananatili sa kasalanan. Ako ay nagkakasala. Ngunit ako agad ay lumalapit para humingi ng kapatawaran. Ikaw, kapatid, kung sa tingin mo ngayon sa oras na ito, na kailangan mo ang Panginoong Diyos, na kailangan mo ang Kanyang presensya, ang Kanyang kapangyarihan, at kung sa tingin mo ikay nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, you are at the right place. Ako rin. Nandito ako dahil gusto kong maranasan ang kapangyarihan at dahil gusto ko bang malaman ang tungkol sa ating Panginoong Yesus. I want to know more of Him. Hindi po, huwag niyo po akong tignan dito na parang perpekto at banal. Nandito po ako nakakatayo dahil po sa habag at pagpapatawad ng ating Panginoong Yesus. Kaya huwag niyo pong i-condemn ang inyong mga sarili. Kailangan po nating lumapit sa ating Panginoon at magpalinis. Hallelujah. To give the eternal life. John 6:51. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh. Ang sino man ang tumanggap sa ating Panginoong Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. As I mentioned earlier, dumating po dito ang ating Panginoong Diyos para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Number 8, to reign as king. Sino po ba dito yung nanay? Pakitaas po yung kamay. May tatanong lang po ako, nung pong buntis kayo, days before, may preparation po ba kayo? Para sa mga anak nyo? Natural, meron, mga gamit, sa ospital kayo pupunta, kumpleto na yan. Pero dumating dito, ang makapangyarihang Diyos. Dumating dito, ang anak ng Diyos, at pinili niyang magpakababa. Siya ay isinilang lamang sa sabsaban, at halos walang tumanggap sa Kanya. Ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na tagapagligtas, pinili niya magpakumbaba. Pinili niya na magpakababa para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. Bakit pinili niya ang magpakababa? Bakit pinili niya ang mabuhay sa kahirapan? Instead sa kasaganaan, kayang-kaya niya yan kasi Diyos siya. Ako masasabi ko, ikaw, ako, lahat tayo. Siguro walang pinanganak sa sabsaban. Meron po ba? Meron? Wala, di ba po? Lahat tayo pinanganak siguro sa ospital. O ang iba, pinanganak sa mamamahaling ospital. Meron bang nurse, personal nurse, naka-aircon. Pero samantala, ang ating tagapagligtas,
siya ay isinilang sa sabsaban na halos walang gustong tumanggap. Di ba, pag may dumarating na pinakamahalagang tao, tayo ay naghahanda. Pag darating yung Prime Minister o Presidente, naglalatag pa ng red carpet. Pero what a humbleness. Napakadakila ng ating Diyos. Pinili niya magpakababa para sa'yo, para maunawaan tayo bilang tao, para makilala tayo lalo kung ano ang ating pakiramdam, kung ano ang ating pangangailangan, kung ano ang ating mga sitwasyon. Pinili niya yan para maunawaan ka bilang tao. Ang sabi po dyan, basahin ko po sa Tagalog, sa Pilipos 2:6-11, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatili kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ituman kamatayan sa krus. Dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. All the authority of heaven and earth. The authority of heaven and earth, even the under the earth. Lahat ay sasamba sa ating Panginoong Diyos. That was the finished work of Jesus. Kaya kapatid, nasa sayo na ang lahat. Ito ang dapat mong ipagdiwang sa araw-araw. Ito ang dapat mong pagdiwang sa bawat pag-inga mo. Ang bawat hangin na lumalabas sa iyong ilong at bibig. Pagkat siya, lahat ng iyong purpose sa Kanya, lahat ng mga purpose na ginawa niya ay para sa iyo. Wala ang para sa Kanya. Do you believe, kapatid? Ang lahat ng ginagawa ng Diyos at lahat ng ginawa niya ay para sa iyo. Lahat ay para sa iyo. Ikaw, kapatid, ano po ba ang purpose mo sa buhay? Ang Panginoon Diyos, napakalaki ng purpose, napakalaki ng sakripisyo na ginawa niya para sa iyo. Para ikaw ay magkaroon ng buhay, upang ikaw ay makakita sa kadiliman, upang makapakawalan ka sa matagal nang umaalipin sa iyo, upang magkaroon ka ng kapangyarihan. What is your purpose then? Ang lahat ng plano ng Diyos sa iyo, nasusulat. Jeremiah 29:11, He says, I know the plans I have for you, the plans not to harm you, but give you hope and a brighter future. Para sa iyo lahat ng ginawa ng Panginoong Diyos. Ano po ba tayo ang purpose natin sa buhay? Alamin po natin kung bakit tayo nabubuhay. Because I believe, makuha mo nga ang lahat ng kayamanan, makuha mo lahat ng kotse, lahat ng magagandang mga bagay, lahat ng mga magagandang bahay, you are still empty without Jesus. You are nothing without Jesus. Ang Diyos ang kasapatan mo sa buhay. Ang Panginoong Yesus lamang ang kasapatan mo sa buhay. Ang sabi nga sa Mark 8:36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world but loses his soul? Ano po ba ang purpose natin ngayon para mabuhay? Hindi ba dapat ibigay natin yan sa Diyos dahil siya ang pumunta rito upang magpakababa at iligtas tayo? Siya'y pumunta rito para ibigay ang kanyang buhay.
Kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, kapatid, invite Jesus in your situation. If you are sad, Jesus give you joy. If you are struggle, Jesus give you calmness. If you fear, Jesus give you the courage to fight. If you are in darkness, then Jesus give you light. Siya po ang lahat ng kailangan natin. So, conclusion po natin, we must remember and always put in our hearts, Jesus came for you. If you've been missing the reality of Christmas in your life, know that if you are received the Lord Jesus Christ and believe in His name, Christmas will become every day. And it can happen today. And it's between you and God. Jesus is the reason for all the season. Siya po ang lahat ng mga dahilan para tayo ay magdiwang. Siya ang lahat ng mga dahilan upang pasalamatan siya. Sa Kanya po natin lahat ialay ang ating mga pagdiriwang.